Umakyat na sa 804 ang nabiktima ng paputok at ligaw na bala sa pagsalubong ng 2014. Ayon po yan sa Department of Health. Kaya naman ang sinusulong nila ngayon, total ban sa paputok at selective fireworks. Bagay na suportado naman ng palasyo. May report si Trisha Zafra. Nananatili pa rin sa mga ospital hanggang ngayon ang ilan sa mga naputukan sa pagsalubong ng bagong taon. Ang 17 anyos na si St. Anthony Rustia, pinutulan ng mga daliri matapos sumabog sa kamay ang plaplang sinindihan niya. Nagkabiroan po siguro, medyo nakainom na. Inagaw yung plapla doon sa kabarkada niya. Tapos nagbibiro siyang sisindihan. May hawak ng sigarilyo. Nasindihan po siguro, tapos ginaganon-ganon pa niya sa damit. Nung pagagas niya ganun, biglang sumabog sa pulsa rito. Ito po, putol po to. Saka ito po, putol. Ito mga kuko na to. Ito lang po yung naiwan. Tapos yung dito naman po sa may baba niya, wasak po yung dito. Sunog naman ang itaas na bahagi ng mukha at di maidilat ang mata ng binatilyong si Prince Edward Domingo. Yan ay matapos siyang masabuga ng sinindihang fountain noong bagong taon. Sinindihan ko lang po yung fountain. Saan mo? Okay, tapos? Tapos nung mga ilang segundo po pumutok po. Ba't hindi ka lumayo ng pagkasindi mo? Pumutok po agad eh. Ang nanonood lang noon na si Christian Tupas naputukan na rin matapos maihagis sa kanyang direksyon ang isang whistle bomb. Pag bagong taon di nalalabas kasi nakatambay lang naman po ako eh. Hindi na po ako lalabas. Hindi na rin po magpapaputok. Kabilang silang tatlo sa 77 biktima ng paputok at stray bullet na ginamot sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Mas mataas ang bilang na ito kumpara sa mga kasong kanilang natanggap noong nakaraang taon. Umabot naman sa 75 ang mga biktima ng paputok na ginamot sa East Avenue Medical Center mula noong December 21 hanggang ngayong araw. Piccolo pa rin ang nananatiling sanhi ng pinakamaraming kaso ng mga biktima na naitala sa naturang ospital. Maging sa mga probinsya, kabi-kabila rin ang mga biktima ng paputok. Sa Tagkawayan, Quezon, nalapnos ang tiyan at dalawang hita ng isang 7 taong gulang na batang lalaki matapos magliyab ang isang bungkos ng lusis na inipit niya sa kanyang shorts. Sugatan na rin ang magkapatid at ang kanilang kalaro matapos madali ng paputok na Yolanda sa Cebu. Ayon sa datos ng Department of Health, umakyat na sa 804 ang biktima ng paputok at stray bullets sa pagsalubong ng taong 2014. Nasa kabuuang 793 ang biktima ng paputok at 306 dito ang dahil sa Piccolo. Kaya naman isinusulong ngayon ng ahensya ang pagpapatupad ng total ban on firecrackers at selective fireworks dahil sa panganib nito sa kalusugan at kalikasan. Kung nagbibigay ito ng hanap buhay sa iilang tao, hindi naman po siguro dapat na yung hanap buhay ng iilan maging sanhi ng pagkawala naman ng buhay ng ating ibang kababayan. Suportado naman ng palasyo ang panukala ng DOH, lalo na't matagumpay naman ang firecracker ban sa ilang bahagi ng bansa. Hindi po ba dapat na maging layunin nating lahat na maging ligtas, no? At umiiwas sa panganib at sa pinsala sa kalusugan ang ating pagdiriwang ng bagong taon. Sinasaalang-alang naman po yung kapakanan ng mga maapektuhan sa ganung paraan. Trisha Zafra, GMA News.